Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, unang review sa zoning ano ba to? 22. Zoning 22. Emzite versus Saint Ice. First time ko siya makapanood. It was uploaded 2 days ago. Pero huwag kayo mag-alala, hindi ko to agad i-upload sa channel natin. Upload ko to baka Saturday or Sunday. So bahala na kung kailan nyo to mapapanood. Pero yun, MZ vs Saint Ice, and may mga naririnig-rinig ako, may mga nakikita akong info na hindi lang round 3 to. So andun yung curiosity ko na totoo bang may round 4? Anong meron? So andoon eh. Any clips sa Facebook, wala pa ako napanood. So it's a fresh battle para sa akin. May 664,000 views na tong battle na to, at ito pa lang yung isang beses ko siyang mapapanood. So yun, di na ako magbibigay ng insights. Alam ko kilala nyo na tong dalawang to, at alam natin kung ano yung kakayahan ng dalawang to. Kaya let's go. Una, si M-Site. Game. Non-tournament battle ito. 5 urado natin. Pakinggan natin unang banat, Zoning 22. Game. M-Site. Game. Rinig hanggang dulo. Pasensya na ako, medyo nahihirapan makakuha ng reaction yung mga tao. May langit lupa, POI, tumaas na kasi standard ng mga yan dahil sa aming mga bago. Surhenyo, para daw makita mo kung gaano kasaya sa flip-top nung wala ka, di pinag-isipan yung binabanat. Eh di ba nawala ka ng isang dekada sa liga? Tapos parang nail cutter, bigla ka nagpakita kahit di ka hinahanap? So paano? Anong Parang nasingit pa ni MZ yung simile na yun, no? Na parang nail cutter, bigla magpapakita pag di nahanap. So maraming ganon, no? Maraming ganong senaryo sa bahay. Hindi lang naman nail cutter eh. Gunting, ano pa, remote, 'di ba? Maraming ganon na andito lang naman yun eh. Tapos pag di mo na hinahanap, puta nandiyan na. 'Di ba? ka nagpakita kahit di ka hinahanap? So paano? Anong kala mo? Katuparan to ng pangarap mo, pero mag-ingat ka sa mga bibitawan mo dahil yung estilo ko nananakit. Lalo't pumili ka ng kalaban na hindi nawala, aktibo pero nagbabalik. Anong akala mo? Katuparan to ng pangarap mo porkit natupad yung gusto mo na laban? Hindi mo rin ako kayang pitasin, parang bunga sa bakuran ng kapitbahay mong may shotgun. Semi-finalist ka ng isa buhay? Gets agad ng crowd yung gusto kong palabasin. Paano mo sisindakin kung yung ibig kong sabihin ay agad nakuha sa tingin? Counter puncher? Dahil ang ganda daw ng run, so dapat ng katakutan. Kumounter sa laging nakaisang daan, ito ay one way, mali ka nang napasukan. At ngayong ako ang kasagutan, wag na magkamali to sa akin ng sagot. Tapos ang karera, ito'y road rage, mala antipolo, ibang klaseng mayamot. Road rage na naman, antipolo na naman, no? Pag may linya na road rage, tangina, expect nyo na antipolo yan. 'Di ba? Tapos kapag may mga aksidente naman, Superman, tangina, marilaki yan. So,
laging yun yung mga magkakapatid na linya eh. Pag road rage, takinamatic yan, Antipolo. Pag Superman, motor na aksidente, Marilaki Highway yan. So, yun. Ito yung road rage, mala Antipolo, ibang klaseng mayamot. Sa mundong to, wala daw gravity si Sur. So yung sa kanya nakasagad. Kaya pala sa MMA, sa taas ng ere mo, 8 seconds lang, bagsak ka na agad. Wala pang kadala-dala, mararanasan na namang nakadapa dyan sa lapag. Pero mamaya na yan, marami pa akong papakawalan na punch, huwag kang atak. Tapos, naniniwala daw kasi sa flat earth theory. Tapos, ice wall daw yung dulo. Sige, tara at magpatol. Kay bilog o flat, wala akong paki sa shape. Kita nyo naman yung diamond sa matulis, destructible. You know nothing, Jon Snow. At patanga-tanga ka, si Bakatol. Kala niya, ice wall na yung hangganan, may mga halimaw pa pala beyond the wall. Ika'y durog. Time? Ako'y humanap lang ng buwelo. Anong ice wall? Baka pader, tas ikaw yung ihahampas kong yelo. Oo, bastos akong kadeno. Lalo na pag ako pumipili. Doon pa kita ipapalo-palo sa pader kung saan ako umiihi. Hoy! Ice! Yung mata mo pakibukas. Gato pagitan natin bilang artist. Yung ice wall nyo butas. Pagkarating biglang trakaris yo. Gagulat siya sa apoy. To'y Song of Ice and Fires. Wala yung par. Ang tawag ko dyan, element of surprise. Ganyan ang art of war. Pero kasalanan mo to, Enigma. Though alam kong magaling kang matchmaker. Kaso ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming... Okay. Ganda nun. Ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming fans, maraming hater. So ngayon, siya ang inyong hero. Sa sobrang lamig ng pagtanggap, yung chance mong manalo sa akin ay below zero. Yung AC nga, di umepekto. Tapos yung erereto mo, eto pa. Lalaban mo sa mas nag-aapoy pa sa katipunerong kakapunit lang ng sedula. Ganto gusto mo, di ba? Ganto gusto mo, di ba? Pagbibigyan ko yung hapon mong kasikatan o yung ice tinapat nyo sa site. Sige, ngayon mo ako pakitaan. Eyesight. Okay. Shoutout kay M-Zite. Medyo hindi lang ito yung, hindi ko alam kung ano yung right term or exact term to use. Pero I think, may mas malakas na M-Zite pa. Bukod dito. Nag-expect ako kay M-Zite. Ito to be honest, nag-expect ako kay M-Zite ng sunod-sunod na punchline, sunod-sunod na haymaker para kay Saint Ice. Nag-expect ako ng mas creative na M-Zite para kay Saint Ice. 'Di ba? Nag-rely si M-Zite sa technical, which is para sa akin ang pinaka mindset siguro ni M-Zite dito is sabayan yung technicalities ni Saint Ice, which is alam naman natin na ganun yung estilo ni Saint Ice. So ayun, hindi masyadong nagbato si M-Zite ng mga comedy dito, hindi siya masyadong nag-rely. Walang kahit na mga left field or 'di ba? Si M-Zite kilala natin, isa 'yan sa mga pinaka well-rounded na battle MC ngayon. And kaya niya lahat comedy, mag-horrorcore, lahat ng estilo halos kaya niya. 'Di ba? Mag-wordplay, mag-multi, kaya niya lahat, 'di ba? So, yun nga, ito, lagi ko itong sinasabi rin, no, kapag nire-review ko si M-Zite. Si M-Zite, siya yung pinaka well-rounded na battle MC, pero I don't know bakit maraming hater. 'Di ba? So, bahala kayo ano yung rason nyo, ano yung dahilan nyo, 'di ba? Bahala na kayo. Pero sa akin, isa si M-Zite sa pinaka mahusay talaga dito. So, yun, going back, si M-Zite, yun nga, marami akong in-expect sa kanya dito, especially mas creative, mas maraming mga punchlines, haymakers, room shaker na suntok na linya. Unfortunately,
hindi ko masyadong napanood, nakita yung mga ganon. Kasi, yun nga, more on technical yung naging atake ni MZ dito. And at some point, feeling ko, tinapatan ni MZ yung pagiging technical ni Saint Ice. So, ayun, andun yung mga similes, 'di ba? Umpisa pa lang may mga similes na si MZ na binato dito, 'di ba? Tapos andun yung mga wordplay, nameplay sa Ice, 'di ba? Yung Sight, Ice, ang daming ganun. And sa tingin ko hindi naman ganun kaparehas, pero yung laro, yung nameplay, wordplay dun sa Ice, marami nang gumamit, 'di ba? Kaya medyo tsaka medyo nahahabaan din ako sa mga setups ni MZ dito para kay Saint Ice. So medyo itong round 1 ni MZ, medyo siya sa akin, hindi ganoon ka powerful. Although may mga bars dito, ang daming bars dito, 'di ba? Maganda yung mga bars dito, maganda yung mga bars ni MZ dito. I think may dalawang bars, may dalawang bars siyang okay dito. Pero ayun nga, feeling ko kulang, no? Hindi, parang feeling ko may mas malakas na version pa ni MZ. Yung laban niya kay Article Clipted, tangin, ang ganda nun, ang lakas na MZ doon. 'Di ba? Ganong MZ siguro yung ine-expect ko, ganong MZ siguro yung hinahanap ko. Siguro na set ko, or na mindset ko na mas malakas na MZ yung mapapanood ko compared yung kay AC, laban niya kay AC. Okay? So, Saint Ice, pakinggan natin. Tignan natin. Pag naging matamlay din yung atake ni Saint Ice dito, itatabla natin to. Pero, pag pakiramdam natin mas ahead, bigay natin kay Saint Ice. So, game. Game. Tangay na yung mga punchline niya, madami, pero lahat yan ilusyon. Yung icebreaker, kada battle, binabanat sa akin. Ano yung tradisyon? Tangay na mo kasi Ayun nga, sinasabi ko sa inyo yung Ice na nameplay, wordplay, marami na talagang gumagamit nun. Kaya hindi rin naging ganun ka-impactful sa akin yung linya ni Sight. Breaker, kada battle, binabanat sa akin. Ano yung tradisyon? Tangay na mo kasi punchline ka, pero yung mga bato pantanga. Kalahati na round mo, pinagtanggol mo si Sorhenyo, so kayo na pala. Grabe ka mag-matchup, boss! May dama ako na stage fright. Kasi yung pinaka-cute, tinapat mo kay MZ. Pero cute ka din naman. Ang gwapo, walang yaka. Alam mo, sobrang cute mo, natakot ka kay Abra. Ang nakakatawa, ikaw na una man dispulpol. Sabi mo offbeat mag-spit, wala ka daw sikat na kanta, tol. Yung kanyang mood ay nag-switch. Ang tawag dyan ay self-control. Ganyang excuse, walang sense. Baka naman... Alam niyo ba yung tinutukoy ni dito? Ni Saint Ice, yung angulo ni Saint Ice dito about dun sa Abra offbeat. Sa mga hindi nakakaalam, laban ni MZ at Apex sa PSP. May linya si MZ doon na offbeat kayo ni Abra. Panoorin nyo yun kung hindi nyo pa napapanood. MZ vs Apex, panoorin nyo yan. Tapos yun, simula nun, parang ang tagal ang tagal din naman gumawa ng kanta ang tagal sumagot ni Abra. Pero ang sagot niya true rap na. 'Di ba? Yun, pakinggan niyo yun. Ano bang title nun? Mais ba yung title nun? Di ko na alam kung ano yung title. Basta sina-soundtrip ko yon nung nung kasikatan nun, yung mainit yung issue na yun. Basta ayun yung angulo na ginagamit ni Saint Ice ngayon. Takot ka kay Abra! Ang nakakatawa, ikaw na una man dispulpol. Sabi mo offbeat mag-spit, wala ka daw sikat na kanta, tol. Yung kanyang mood ay nag-switch. Ang tawag dyan ay self-control. Ganyang excuse, walang sense. Baka naman muscle control pagkat yung pusi na tense. Tapos babanat ka ng pag si AC nasapok, masisira ang muka. Pero nung si Abra naghamon niyang kamao ay nanatili sa bulsa. Bakit tong site biglang pang URL sa liga umasta? Tututukan daw si Tipsy ng AK sa 47 nga, hindi ka kumasa.
Kung sa reality natin ibabase, yung barilan niya mga linyahan, para kang si ating nag-a-agree daw sa kaklase. Mahirap kang paniwalaan. Naalala niyo laban niya kay Rapian? Datingan mo pang gangster boss, ang lupit pa nung tayo mo. Kaso get up mo pang Backstreet Boys, tapos gupit mo Carlos Yulo. Tapos gun bars pa gusto mo, pwestong sight, glako matitikman. Pagkatutok sa noo, bang! Bang! Yung bangs mo bagong reban. Kaya pala tong tigalite, sa baril-barilan dumedepende. Ganyan yung marurupok yung ego. Porque yung gupit mo mukhang tite, pumuputok na yung butchi mo. Pero na sombrero siya ngayon. So wala na agad punto. Pinatunayan lang yung gun bars ko kasi may kapitan sa ulo. Gusto mo ng gun bars? Pues, tong plastic magiging ghost gawa ng 3D printer. Automatic sa dibdib mo na parang may pacemaker. Maliligpit ka ng agaran mala LA Lakers at yung krimen di ko pagbabayaran. Parang SPay later. Oo, SPay later. Kasi installment kanyang schemes tapos wala na siya sa hulog. Papalit-palit pa ng skin, Michael Jackson kanyang hubog. Kasi minsan, siya si John Wick, napatay siya gamit lapis. Biglang siya si Gambit, may alas siya sa kanyang sleeves. Tapos, Terminator, yung bakal, yung katawan bakal at aloy. Ulol yung braso mo, singhaba ng paa ng baboy. Panay kasi pitas ng moment sa pelikula para mahakot ang masa. Keywords na complex, pipilitin niya, madouble ang tandra. Kalagitnaan ng process, isisingit na nag-champion na nga siya. Tapos biglang hihinaan yung boses, parang nananakot ng bata. Wala kasing identity si M-Zite. Napansin nyo, habang si Marcong Bungo, mala-leather face na kahit sino ay bubrutalin. Si Deadpan, yung comedic taste, Louis C.K., hindi lang basta kupal men. Si Carlito, Inglesero, nag-aala Ichigo sa tournament. Habang nung ikaw nag-alter ego, stilo mo ganun pa din. Kasi yun lang kaya mo. May Kaya style. ko ba ikaw si Doctor Strange? Puno ng possibilities, kaso sa portal mong nakontak, diretso ka fatality, ito'y balon sa Mortal Kombat. Para dito sa panay, physical na shit yung punchline para maangas barang yan. Pero ngayong 2026, tong eyesight, malabo mong mapantayan. Hanggang eksena ka lang sa mga clips at aura farm sa labanan. Ngayon umeksena ka na ulit nang di mo kayang gampanan. Time. Okay. Saint Ice yung round 1 para sa akin sa maraming reason. Ulitin ko lang sa M-Zite, naging flat yung approach niya, naging flat yung sulat niya kasi nag-focus sa M-Zite sa technical. 'Di ba? So, from start to finish, start to middle to finish, nakita natin na flat yung yung atake ni M-Zite at nakagamit din sa M-Zite ng mga angulo na nagamit na kay Saint Ice before. Kaya na-lessen yung impact. Okay? Tapos sabi ko nga sa inyo, I was looking for creative M-Zite pero hindi ko masyadong na-highlight yon. Ang pinaka na-highlight lang talaga ni M-Zite dito is yung straight technical niya. Na which is nakakapanibago kasi alam ko na kaya niya maging well-rounded Kaya niyang kumuha ng momentum sa ibang paraan, kumuha ng momentum sa ibang estilo, dudugtong niya sa ibang elements. Kaya ni M-Zite yun. Alam ko kaya ni M-Zite yun. Pero, ayun, hindi nga natin nakita yon at yung hinahanap ko kay M-Zite, nakita ko sa round 1 ni Saint Ice. Grabe yung mga pagmimix niya ng elements sa round 1 niya. Andun yung jokes, andun yung bars, andun yung style breakdown, 'di ba? Tangina bin-breakdown niya si M-Zite. Ang ganda nun. At kung paano nalilipat-lipat ni Saint Ice yung elemento na hindi nawawala yung punto, yung momentum, 'di ba? Malaking bagay 'yun sa ganitong kadikit na round, 'di ba?
kumukuha si Saint Ice ng momentum hindi lang sa comedy at hindi lang sa jokes. 'Di ba? Kumukuha rin si Saint Ice ng momentum sa mga punchlines niya na direct na tumatama kay MZ. At isa yun sa mga nagiging edge ni Saint Ice dito. 'Di ba? Yun, dami niyang mga reference dito, yung Mortal Kombat, yung Doctor Strange, yung rebuttals niya, 'di ba? Pasok pa nga yung rebuttals niya, 'di ba? So marami, too many to mention. Yung round 1 ni Saint Ice sobrang creative, sobrang daming elements na natahi sa isang ikot. So I'll go with Saint Ice dito. Bigyan ko siguro to ng 9-8 in favor of Saint Ice. Okay, round 2. Game. Haba ng round mo Pero sa akin to, panis. Oo, ako si Carlos Yulo kasi pagdating sa tournament, 2 times gold medalist. Gusto mo ng gun bars? Tangina, yung mga banat mo redundant. Hindi ka nagbayad sa SPay later kaso si Enigma mali nang natawag na accountant. Di mo napanood yun. Malamang kayo din. So, gangsta ka? Ganyang itsura? Tas gumagun bars ka? Ulul! Bata pa lang, nasa village ka na. Unang nakakita ng barel sa guardhouse pa. Tapos dito kung umasta, papalag kahit sino, harap-harapan. Sa inyo nga, pag may bisita sa gate, hinaharang, tas kailangan pa kayong tawagan para payagan. Kasi, Subdivision, mayaman ka. Tapos kami, squatting. At least wala kaming pagpapanggap. Tinutukan nga yan ng balisong ni Gregor, binigay lahat ng hiningi sa isang kap-kap. Nagkasubukan mula putikan, duguan pa yung gamit na panaksak. Parang buwis sapagkat yung yaman ay sa maruming kamay pa rin ang bagsak. Oo, sa motos, inilaban ko to kay Poison. Sa flip-top versus Jonas na nagpalawak ng yung sakop. Nakakatawang mga squatting pa ang dahilan kung ba't tong taga-village na payagan pa makapasok. Pero yun ay kabutihang loob at kung bakit ko inanggel ay wag mong masamain. Kasi tong santo pag nadikit sa squatter doon lang nagmumukha magaling. Pero sinabak pa to ni Moko Jin. At kahit di magmaoy, malamang talo to kay Lip Cram. Kung di ka nga umubra sa kahoy, boy, paano pa kay Ape Man? Pero pagdating dito sa battle rap, dala niya pa rin yung discipline. Bukod sa madeen, marumibat. Ang galing na mag-maintain kasi sa division to kahit kailan hindi siya bumigat. Pero pag ako naglabas ng diplato malamang, cheat day mo. Parang nabigla ka sa pagkain. Uubusin ang laman, lahat makukonsumo ng katawan, baliwala ang pagkakaldef. Pareho kaming 61 kilograms, lightweight. Pero aakyat ng division to sa akin bigla. Yung pangarap na maging heavyweight, tuto pa rin kasi pabibigatin ko to gamit tingga. Tangina. Paranaque lang daw ang may 2 times champ sa flip-top. Legit! Respeto sa nag-iisang batas. Pero ano kinalaman mo doon? Ba't niyayabang mo yan? Gago! Kung usapang flip-top sa Pasig ton, 4 ang titulo! 2 lang yung tao! Panoorin mo prediction ay batas dito para masaktan ka palalo. Para makita mong hindi pa nag-uumpisa yung laban para sa idol mo, ako napanalo. Ultimo Panginoong batas, hindi kinilala yung santo. Baka nakalimutan nyo na may patakaran na bago ka maging santo, kailangan munang mamatay. Ano ba naman, boss? Kakakuha lang ng momentum, tas ako agad itinulak mo. Walang tutumbas sa sinulat ng Diyos, pero may tutumbas sa sinulat ko. Oo, weatherproof ang build determinator. Ano mang panahon yung aking aim steady. Hindi ako kaya miskin ng hailstorm, ang kailangan mo, Hail Mary, pero paano ako mapapaniwala? Malilin lang ng taong di naniniwala sa mga yon. Anong pray for us? Pray for Him! Siya lang ang may kailangan yan ngayon. Pansin nyo, sorry. Pansin nyo guys, ang haba, diba? Ang haba nung mga setups ni MZ dito. Hindi ko alam kung sinadya niya ba yon or hindi lang nagpe-pay off yung mga nakasingit na punchline. I don't know eh. I don't have any idea what's going on. Kasi hindi ito yung typical na MZ na napapanood natin.
in my own opinion, in my own preference, knowing MZite, kung paano sumulat, kung paano bumatel, alam ko may better na MZite pa. Gets nyo? So, sa akin, medyo hindi ito yung ina-expect kong MZite. Okay? Medyo nahahabaan ako sa mga setups. Pagdating sa punchline, hindi nagiging ganun ka-effective or hindi nagiging ganun ka-relevant. Andun yung presence, 'di ba? Andun yung presence. Pero yung pagiging well-rounded ni MZ sa tingin ko, hindi nagiging ganun ka na-highlight eh. Feeling ko may kulang. I don't know anong kulang, pero feeling ko may kulang, 'di ba? So, site, tangina, ano nangyayari? 'Di ba? Okay, so proceed tayo kay Saint Ice. Sa tingin ko 1 and 2 ni MZ parehas lang. Again, nag-expect ako sa round 2 na mas malakas kasi umpisa niya, pumamada siya ng mga patawa. Akala ko makikita na natin yung pagiging creative ni MZ pagdating sa pag-mix ng elements, pero hindi pa rin. Medyo nabitin pa rin yun. So, yun. Kulang. Proceed tayo kay Saint Ice. Game. Siya daw si Game. Carlos Yulo. Tangina ang whack, Brad. Pas pag pinuguta ko ta ng ulo, makikita niyo si Carlos Yulo na crop top. 61 kg kami parehas. Tangina mo na ko po. Uwi kang 1 kg lang kasi abo mo. Okay. Tapos Terminator ang puta. Yun ba yung ginamit niya na emphasis? Ikaw si Terminator, tapos gilagid mo pang Nemesis. Naalala nyo na tinalo siya ni Cripply? Galing lang daw FB memes yung jokes ni Cripply. Nakakapagtaka. Kasi ganun din naman yung kanyang technique pag nagpapatawa na. Diba? Ulul, magpapapot kaya? Kahit walang context, magbabanggit ng meme na sumikat sa FB. Para kang otits na nagpapakitang gila sa Gen Z. Kaya pinaka nakakatawang joke ni MZite, lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, yun yung hindi nyo mabubura. Ha? Ano ginawa mo sa kultura? Yung hindi para sa sarili mo. Motus. Kasi yung underground ay napainit at na-evolve na nga ang scene. Pagkat Motus ang pinaka-consistent sa pag-exploit ng may saltik. Pansin nyo yung mga ibang liga, di ba? Denmark lang, Marmol lang. Tangin ito, ginawang Pokemon eh. Kumpleto eh. Bakit? Kasi nandun si Kedo, si Kenji, yung tumugma ng Apex sa X. Nandun si Mar 3, si OG1, na yung pangalan hango sa bilang ng kromosoma. Pag tinala lahat ng kulang sa buwan, makakabuo ng 1 taon na turna. Kasi napansin niya, mataas lang yung views pag tiga flip-top yung MC. Kaya para bumilis yung pag-usad, gumamit ng PWD. So yun yung ambag mo sa kultura. Tapos manunumbat ka pa dito. Sa bagay, sanay ka gumawa ng struktura gamit maluluwang na tornilyo. Kasi legacy niya, ipangalandakan mga laban niyang naipanalo. Pero di mo na kailangan ipaalala kapag panalo yung mga tao. Ano na 5-0 mo mga champion? Tol, si Pistol, nung nasa prime niya na anyo, lahat ng stilo pinuksa. Si Invictus, totoo. yung holo binuo. Masterpiece yung tinugma. Si GL, na bago yung laro. Bagong sibol na Diyos na. Ikaw, sa sobra mong bano, championship lang meron ka. Kasi sila, pampitaso yung atake. Kilala yung estilo habang buhay. Ikaw, kumpleto sa detalye, pero sa loob ng linya lang yung kulay. Sila, naging revolusyonaryo, parang graffiti nung pag-alsa sa Menjola. Ikaw, nakikipagtalo sa mga bago, nagtatasa pa ng Crayola. Kaya itong feeling old god na si Christian, naging atheist. Tumawid na parang Constantine. Porque lagi mong kasama si Hades, nagko-commit ka na ng mortal sin. Kasi laban niya kay MR, itong freestyler, nagpa-Gcash! Halatang pera lamang ang habol. Pinakitaan mo ng telepono si MR, alam mong di yun naniniwala. Okay. Hindi nakita yan eh. Speaking. Hindi nakita yan. Itong, matagal na to, 2023 ata to. Search nyo na lang yung MZite versus MR. 'Di ba? Tapos kung may time kayo, panoorin nyo yung review ko doon, MZite versus MR, panoorin nyo yun. Sa pagkakalam ko 2023 yon, tagal na.
gusto ko lang i-share kasi eto na, dito na tayo sa baka kasi yung iba hindi napanood yun ng live at may ganitong linya si Saint Ice na laban nga daw ni Mzite at ni Emar nagpa-Gcash. So alam nyo naman kapag ginamit yung salitang nagpa-Gcash, alam nyo yung naglalabas ng phone. 'Di ba? So kung isa ka sa mga nanood ng live, unibersikulo yon. Sa pagkakalam ko, unibersikulo yon. Kung isa ka sa mga nanood ng live na yon, magigets mo yung sinasabi ni Saint Ice dito. At sa mga hindi naman nakapanood ng live, eto yon. Naglabas ng phone si Mzite nun habang round ni Emar. Oo. Guys, hindi akala ko nga makikita siya sa Akala ko nga makikita siya sa video eh. Pero ayun nga, uulitin ko lang kung alam ko nasabi ko rin naman to sa review ko dun sa battle niya kay Mzite tsaka kay Emar. Panoorin niyo yun kasi mas fresh pa yung idea ko. I mean yung memory ko kasi pagka-upload, 'di ba napanood ko siya ng live tapos pagka-upload, ni-review ko siya agad. So, medyo fresh pa yung nangyari. So, ngayon kasi, ito sa 3 years ago, sa pagkakaalam ko, medyo hindi na ganun ka-detailed yung masasabi ko dito. Pero yun, sa pagkakaalala ko, naglabas si Mzite ng phone doon. Pero hindi yun nakita sa camera. So, yun lang. Laban niya kay Emar, itong freestyler, nagpa-Gcash! Halatang pera lamang ang habol. Pinakitaan mo ng telepono si Emar, alam mong di yun naniniwala sa iPhone. Nung yung sulat na kaligtaan, kanyang binasa ang sahod. Parang si Eva, para makuha yung kaalaman ang kinailangan yung apple. Kung sa bagay sa Bible, si Paulo, madada, pero pang negogy yung tema. Kaya si Mark, pinamuka na wala kang legasing may kwenta. Kay Lucas na paluhod ka, kahit ikaw favorite sa gera. Ngayon walang armas mong uubra laban sa verso ni Isaiah. Atheist, nung nag-champion ka sa isa buhay, nagte-thank you ka sa langit. Sino pinapasalamatan mo nun, Zayt? Si Terminator tsaka John Wick? Hindi, kasi pansin nyo, lagi siyang may daladalang patunay. Sa patimpalak siya ang king dyan. Siya dapat ang pinakamahusay. Walang makakadaig niyan. Sa isip niya siya ang most high. Maliliwanagan to instant. Pagkat hinangad mo lang buong buhay, paniwalaan tong Christian. Time. Ayun, nagiging nagkakaroon talaga ng gap sa writtens. Saint Ice pa rin to para sa akin. Round 1 Saint Ice, round 2 Saint Ice pa rin. 9-8, 9-8. So that's na 18 to 16. Pinaka nakikita kong reason dito na kung bakit lumalamang si Saint Ice, yung pagkakaroon niya ng relevant na atake. Effective na approach, effective na angulo at references. Pagmimix ng iba't ibang elements na hindi nasa-sacrifice yung bigat ng punto, ng suntok, ng linya, 'di ba? 'Yun yung pinaka nagiging highlights dito ni Saint Ice kasi kita nyo, more on technical yung atake niya pero andun pa rin yung jokes, andun yung style breakdown, 'di ba? Andun yung pagiging creative. So doon nagkakaroon ng Tsaka yung mga ginagamit ni Saint Ice na angulo for MZ, para sa akin sobrang effective eh. Lalo na 'yon, yung nagpa-Gcash. Sa mga nakapanood ng live nung event na 'yon, sobrang magigets niyo 'yan at sobrang magiging effective sa linya na 'yon. 'Di ba? So 'yun, yung mga jokes, 'di ba? So sobrang relevant, sobrang effective, and ang creative noon kung paano niya napagtatahi-tahi yung mga ganong linya. Na hindi nasa-sacrifice yung rhyming, hindi nasa-sacrifice yung punto, hindi nagbaback to zero yung momentum, yung presence niya nandun pa rin, yung energy niya nandun pa rin. So, ang laking agwat ng sulat. Si Mzite nag-focus lang sa nag-focus sa technical at punto eh. Tapos mas mabilis pang tumatama yung mga suntok ni Saint Ice compare kay Mzite na medyo nahabaan ako sa punchline. Nahabaan ako sa setup bago dumating yung punchline. 'Di ba? So, ayun. 18 to 16, first 2 rounds Saint Ice. Round 3. Game. Sinisita pa.
Yung naging gesture ko nung ako ay nagkampiyon. Kung tumuturo sa langit, tangina mo, ganito yun. Yes! Tanginan to. Yes. Nag-a-addict ka ba, iho? Tinitira pa yung motos na naging malaking dahilan kung ba't nakabalik ka dito. Oy. Isa ka sa mga legacy ko. Sa motos, meron kami mga Pokemon. Meron kami Saint Ice doon. Sige. Nandito na ako sa puntong pareho na yung ibig sabihin ng pamamalakad at pagpapatakbo. Sabihin na nating hindi popular. O sabihin nyo nang walang sumunod sa yapak ko. Sa mga bago, welcome. Bilang veterano, ito na yung magsisilbing alay ko sa batch nyo. Alam kong gutom na gutom kayong lahat, kaya dito na ako magkakatay sa harap nyo. Litong-lito na to, lalo na kapag yung bars at jokes ipinag-combine. Sa dami ng kaya kong gawin, hindi niya na alam kung anong imamak niyang style. Kasi kaya kong gawin pamatay kahit pa na toothpick lang yung hawak ko. Yung atake, hindi mo mapipredict kung saan papunta, parang baliw na tumatakbo. At sa timeline mo, napadaan si Doctor Strange, kaya sa akin hindi ligtas. Parehong MMA na mixed martial laban sa Master of Mystic. Ayan na may Doctor Strange na linya si MZ dito. Tas kasama rin sa linya ni Saint Ice yung Doctor Strange na linya. Okay, so na-lessen din yung impact nun. Takbo. At sa timeline mo, napadaan si Doctor Strange, kaya sa akin hindi ligtas. Parehong MMA na mixed martial laban sa Master of Mystic Arts. Malayo pa mararating mo. Parang pangarap na walang pipigil. Lalo pag tinamaan ka nito, parang teleport. Dito ka matutulog, sa ibang lugar ka nagigising. Tanginan to, hiningi ako kay Enigma habang nagpe-prepare ako kay Article. Magaling ka na rapper. 6 weeks ang prep niyan, habang ako bukod sa kanya may 2 parating pa na battle. Tangina, freestyler ng branding, tapos ang tagal mo nang may sulat. Akala niya lamang pag nauna. Pinangunahan yung site parang Rudy Baldwin, o ngayon kaharap mo sa kuna. Tapos ngayon, sasabihin siya daw yung nagdidikta ng meta ng pagre-rebat. Paano hindi ka maiinis? Kung usapang pagre-rebat, hindi ka pa nahaharas ng mga nagbibinatang 3GS. Pag ito, inalok mo ng battle, una niya pang i-check yung weather forecast kaysa sa availability ng schedule. Kaso sa lalim ko, hindi ka masasalba ng freestyle. Pag ako nandito, iba yung pressure. Tangin na to, last isa buhay, siya na daw magcha-champion. Kagaya ng ginawa niya sa MMA. Kumbaga sa New Year, wala pang 12, tulog na. Napakaaga mo mag-celebrate. Anong lesson? Huwag unahin ang yabang dahil habang buhay mong pagbabayaran. Lalo na pag nalibing ka sa lupang yung titulo hindi mo pinaghahawakan. Usapang titulo, natalo si Rapian, nanalo si Kilan, nanalo din si Manda. Makakalusot si Poison basta hindi mag-choke. Tapos si Slack naman pag nakachamba. Pero pwedeng mali ako. Ayos lang. Tatanggapin kong sa buhay ay makarma. O diba, sobrang unpredictable at exciting ng isa buhay kapag wala ka. Oo. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Uy. Pero pag pinaulit-ulit mo yan, ikaw lang din binabaha. Solid na performance, iyabang mo kung taon-taon mo yung ginagawa. Oo, may mga laban na malakas ka. Malakas ako palagi at lagi mong tandaan yan, pare. At para sa akin, hindi highlights yung mga normal na nangyayari. So paano yan? Hindi umulan. So wala ka na muling maibara. Now you see me, Daniel Atlas, kasi nasa ulan yung huling baraha. Batang Pasig at dalang plaka. Saan man makarating, babalik at babalik sa pinagmulan. Masyado lang malalim ugat ng mga tanim ko. Hindi ito masisira ng isang ulan. Okay, so ayun lang. Consistent na MZ yung napanood ko dito. 'Di ba? Hindi umaangat, hindi bumababa. Kung ano yung round 1 performance ni Sight, ayun at ayun din 2 and 3. So hindi ko na rin patatagalin to. So 1, 2 and 3 consistent na MZ 'yon. To be honest, nakulangan ako kasi
sobrang powerful ni Mzite dun sa laban niya kay laban niya kay Article Tangina, sobrang lakas niya dun. Kumbaga umaayaw na ako Umaayaw na ako sa mga bars na naririnig ko kay Mzite. Tanginang yan. So, syempre ako, yun yung basis ko and I was expecting more para kay Mzite kasi Saint Ice yung kalaban. Pero yun nga, hindi natin napanood yung ganong Mzite. Parang 2 steps below yung performance ni Mzite dito compared dun sa performance niya kay AC. So yun, game, Saint Ice tayo. Utang ina, yung pagkatalo ngayong gabi, matitikman mo yan. O, di ba, Gun Bars, Netflix, judges, pag na-diffuse, panalo na, di ba? Panindigan nyo yan. But when it comes to this English shit, MP3 said you lyrically savage. I heard you can easily switch to a different language. Kickpow! Saktong may English battle ako na September. So parang warm up na yung tema. Siya naman nagpa-practice din ng English kasi papunta na siyang Azteca. Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Kala niya pag naging Australiano ay pwede nang magniga. But I'm about to leave him so depressed Zayda be hanging himself in the closet sa ating wika o English. Kaya ko kahit salitang patod, it's up in the heat like a shoulder press. Sniper wolf, I'll never miss my target. Siya lito dapat adobohin. Yung manok nila ay natira chope. Man, ako step him, it's over with. Champion dropping the ring like he's Sonic, mapa-Pilipino o foreigner. Malamang body-bagging ko na solid, di back in the bag in the board and pass. I'ma go kamakaze when I spot him. Aalis ka lang ng continent. Kaya kong maibalik ang tectonics. Kasi alam mo yung Continent pinakamagandang English ni tectonics. Mzite? Alam nyo to. Every dead body on Mount Everest was once a motivated person, and those who perished were not the ones who fell, but the ones who prospered. Blah! Nagta-translate ang puta. Applicable pa din naman sa kalaban. Halatado kang bopol. Si Article mag-e-Everest, mamamatay na nga yan. Hagdan hanggang 4th floor. Gusto mo lang pala mag-flex ng quotable speech? Sana nag-notes ka na lang, weirdo, kaysa gamitin yung quote for your own benefit na parang costing ng gobyerno. Pero di ba nagtatranslate, di ba? Kasi ang mahalaga, madaming punchline. Kasi pag sinapak niya daw si Cripply, sarado mata. Pag sinapak niya daw si AC, di mamumukaan. Pag sinapak niya si MR, di makikilala. Pag sinapak niya si Unico, suntok sa buwan. Tangina, iba ata pagkakagets mo sa kahulugan ng punch count. Yan ang side effect, kakanood mo yan ng Bloodhounds. Puta, Bloodhounds, i-edit mo lang gago. yung pangalan ng kalaban mo. Kaya palaging ready tong artist. Sa susunod, ang sasapakin mo kangaroo, iba yung ending nun, promise. Tapos iba yung, di nauubusan yung ganyan. Piling ubod pagkatalentado, porque naka-line up kada buwan, parang unahan ng kalendaryo. Pero hiningi mo si MP3 nung ang dami niyang hater gawa ng fail niyang paghurado. Tapos hiningi mo si Rapyan nung binadibag ni GL at babad sa hate ng mga tao. Ngayon si Sizik tsaka Blitzen, porque debatable pagkapanalo. Tol, sumusugal ka ba sa next gen? Para nagpe-play safe ka lang masyado. Kaya pala pinagkakaabalahan, panay camping siya dyan. Kasi binababaan lang mga kalaban kapag one hit na lang. Tapos gusto mo Tanginang yan. Ang ganda nun. Binababaan yung mga kalaban kapag one hit na lang. Yeah, kulay nun. saka sa mga haligi. Sige, salamat sa pagpatag ng daan. Pero kung isusumbat mo lang palagi, hindi ambag ang tawag dyan. Kasi siya daw ang definisyon ng battle rap. So para maging battle rapper, dapat ganito. Kunin yung angas at pagkatao sa series at Netflix. Sa mga kalaban, mag-cherry picking ang technique. Puta, mag-1-2-1-2 para madaming suntok kahit mga selfie generic. Pero di pa rin makabuo na angulo na fresh at creative. Pang-inawag na. Isabuhay championship ni Shea. Napakita niya sa tao na galing sa masakit na pagkatalong, pinakamatamis na pagkapanalo. Yun ang definisyon ng battle rap. J Black versus Pistolero. Napakalabo ma-upset niyan. Pero nanaig yung Cebuano dun sa pistol para lapu-lapu kay Magellan. Yun ang definisyon ng battle rap. Hindi lang to kompetisyon. Dapat may evolusyon sa ating craft.
Sana translate mo din yun nang malaman mong di ikaw definisyon ng battle rap. Tang inang yan. Zone 22. Tang inang lakas, gagi. Ang lakas. Ang ganda ng story, ang ganda ng kung saan nagland. Solid yun. Ang ganda ng round 3 ni Saint Ice. Feeling ko yun yung pinakamalakas niya. Nagustuhan ko kung paano niya pinapamukha kay Emzite na hindi siya yung mukha ng battle rap. Nagustuhan ko kung paano niya bini-breakdown si Emzite. Hindi physically bini-breakdown niya internally, 'di ba? Mentally. Ganun yung atake ni Saint Ice para sa akin. And I think round 3 was his strongest round, 'di ba? So no doubt all 3 rounds bibigay ko yun kay Saint Ice, and yung round 3 yun yung pinakamalakas niya para sa akin. So and that's 28 to 24, up by 4 points. 9-8, 9-8 and 10-8. Tama. So that's 28 points for Saint Ice, then 24 naman para kay Emzite. So sorry Sight, pero yun yung pakiramdam ko. Feeling ko hindi mo na hit yung ganong performance kay AC, kay Article Clipted. Kay Saint Ice naman, andun yung expectation ko kay Emzite at nai-hit nyo yun. So ayun, so all 3 rounds Saint Ice ako dito. Buti na lang hindi ako gumawa ng prediction video dito kasi on paper, kung nakagawa ako ng prediction video sa page ko, ibibigay ko sana kay Emzite yung prediction ko eh. So, ayun. Pero yun, buti. Emzite versus Saint Ice. Mag-expo ang beses para sa kanilang pareho. Meron tayong promo, 4th round, grab bag freestyle para sa kanilang pareho. Ay, gagi. Ito pa. So, ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi nila na may round 4. So, pakinggan natin to. Tang ina, no? Ang tagal. Judges, tandaan niyo yung boto nyo ha. Yung pa rin yung boto nyo. Pero ito, promo 4th round, grab bag freestyle. Ay, gago. Cameras, mga camera, pakibaba. Dapat tig-apat na linya to na palitan, pero tingnan natin kung maubos na yung grab bag. Nauna si Emzite, kanina mauna naman si Saint Ice. Ala, gago. Kahit ano. Tang ina. Ang saya to. So, wala nang judging to, guys, ha. Wala nang judging to. Sabi ni boss, ni Arik, yun pa rin yung boto. So, tayo, makikinig na lang tayo dito. Tignan natin. Facial reaction na lang yung magiging punan ko dito. Game, kahit ano. Putang ina mo. Tangina, naglabas ng laruan na Boss Arik. Pero ibang klase yung nagagawang laro ko. Magiging ganito itsura mo mamaya kasi mamamaga yung ulo. So, saba? Yung mababaga yung ulo, tangina ikaw ang mababaon. Tignan mo, parang kabaong to kasi Makaka. ikakahon kita ngayon. Tangina, kala mo ako yung makakahon? Ulol, hindi ka naman talaga mabisa. Tingnan mo tong cartoons ni Boss Arik. Parang ganito ako magiging mukha ng liga. Ikaw magiging mukha ng liga. Di ba sinabi ko, ikaw mababaon at di naglaon? Ipapalit ko picture mo, tas ito yung ipapatong sa kabaong. Ang ina mo. Kanino mo pa pinagmamayabang yung mga medalya mo? May championship ka, may trophy ka pa. Ang tanong putang ina mo, pogi ka ba? Mali. Tangina mo. O sige, hindi na ako ang pogi. Ikaw na ang nauna.
Kasi pag ganyang pogi, alam niyo na tinitira. Mga pek-pek na matsona. Tangin ako ano pinagsasabi. Wala namang bara. Ito spell ko, dito siya takot. Abracadabra! Abracadabra! Tangina, ikaw ay weak na rapper. Gusto mo magpalawa ka ng agad-takatakatak laser blaster. Tangina. Ang lupit, gago. Laser blaster? Tangin na naputok mo pa yon? Ito ang dami kong lomboy, gago sunog ka ngayon. Lomboy, tangina mo, kadiri ka. Etong ginagamit kong pambalot, page ng Biblia. Biblia? Tangin na kala mo yung utak mo kulang sa tasa. Biblia ba to puta di marunong magbasa? Putang ina, ano to? Oven? Ano ba yun? Microwave oven? Tangina! Mali ng panuto. Parang ganyan, hawakan mo. Mananalo ka lang kapag yung laban luto. Mananalo lang daw ako pag luto. Itong kalaban ko, finish na. Paulit-ulit yung punchline mo, paano pang ilang init na? Tangina. 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 Woo! Inan lupit, gago. Oo, pangilang init na. At least alam nyong panis sa akin yan. Tangina, tignan mo, hindi lang kita kinahon. Nilagay pa sa garapon, parang Amsterdam. Amsterdam, yun yung sabi na itong mapusok. Pues papatayin ko sa harap nyo kasi sa Amsterdam, legal lang mang smoke. Ito no. Kusari ka ng mga gamit mo. Legal. Legal daw mag-smoke sa Amsterdam. Tangina mo, hindi mo masyadong inalam ng mabusisi. Oo, hindi lang legal ang tira sa Amsterdam. Puta yan ako nalaway. O hindi lang legal ang smoke sa Amsterdam, legal din tumira ng mga pusi. Legal tumira ng mga pusi. Itong kalaban ko masyado mainit. Alam nyo ba yung mga bara ko yung ginamit para ibuo yung mga pyramid sa Egypt? Pyramid sa Egypt? Tangina, panis ka dito malamang. O hawakan mo tong kaset, total paikot-ikot ka na lang. Paikot-ikot na lang. Yun yung sinabi niya ng labis. Pues parang nag-rewind ng kaset, sasaksakin kita ng lapis. Woohoo! Malupit ka ng artist, sasaksakin mo ako ng lapis. Pes ako, pag ganito nagpaikot, parang Aristotle, ginagaya ko si Kuya Aris. Ginagaya niya si Kuya Aris, pero sa akin siya ay sira at utas talaga. Tangin na nagsisimula pa lang ako, gusto mo na ako hilain pababa, utak talang ka. Utak talang ka, putang ina. Durog to sa akin, Brad. Ang angas-angas, samantalang yung profile niya sa profile picture niya, works at Krusty Krab. Tangina, masaya to ah. Game. Tap, nag-e-enjoy ba kayo? Nagawa namin kayo na magulat. Pues bibigay ko to kay Emzite, di niya ako kaya sa freestyle, kailangan magsulat. Kailangan magsulat, pues ikaw ay aking pinangungunahan. Hindi lang ako marunong magsulat, gagawin pa kitang basahan. Sira eh. Boss Arik, ano ba naman to? Yung shades mo, sira peste. Parang si Emzite, iiwanan ko siyang wasak sa lente. Wasak sa lente, lahat ng pumunta sa akin, naka-all
in cash! Tapusin na natin to! Tangina mo, ito si Cyclops! Isang optic blast! Ang galing. Flip top, M-side first. Tangin, ang ganda nun. Ang ganda nung naisip ni Arik na magkakaroon ng bonus or promo round na freestyle lang. Hindi ko alam kung kayo, sino panalo kung yung round 4, kung sa round 4 kayo mag-base, wala yung 1, 2, 3, sinong panalo doon? 'Di ba? Pare silang may mga momentum pagdating sa freestyle. Nakakalamang si MZ kasi may sa rebattles 'di ba? Si Saint Ice naman kapag siya naman yung umuna doon sa isang item na 'yon, 'di ba? Makakagawa rin siya ng isang momentum at basta agawan ng momentum. So yung round 4 bahala na kayo diyan. Ayoko rin magbigay ng hatol sa round 4. Pero yun, bibigay ko yung all 3 rounds kay Saint Ice at narinig niyo naman kung ano yung naging opinion ko sa battle na 'yan. So yun, na-enjoy ko yung round 4 kuno. 'Di ba? Ang ganda nun. Sana sa susunod na event may ganun pa rin, no? Enjoyable 'yun. Saint Ice, mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho at para sa promo round na yun. Sana nagustuhan nyo yun. Special request nilang pareho sa akin at matesting lang, hinanapan natin ang paraan na magawa ng hindi halata o hindi masyadong pilit. Shoutout sa kanilang pareho. Napaka-solid na MC pareho. Yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero boto ng urado, 3, 2, mag-iay tayo lahat para kay Saint Ice. Ina 3-2 Saint Ice. Whew. So Saint Ice yung vote ko, pero sa prediction ko sa matchup na to MZ Pero hindi ko nga nagawa ng prediction video. So judges tayo. Parang 4-1 pa tayo. 4-1 pa tayo. Freestyle ka na naman. Yo, flip top! Classic ba na gera? Pues sa akin na si Krega ng mabadibag sa buwelta! Sino? Si Krega! Bago pa maubos yung oras, sasamantalayin ko na. Manood kayo ng next episode podcast. Yo, Elia Pricing. Utang ina, mindfuck yung round 4. Kala ko kasama yun. Pero binoto ko M-site. Punches Okay. out. Ang ganda. Sobra ng palitan nila. Dama yung liga and then yung personals. Sobrang kumpletong battle na panalo talaga lahat. Punches para sa akin. Mas marami yung kay M-site nung tumatak. Okay. Pero props pa rin kay Saint Ice. Pero yun, binoto ko si M-site. Pero props for kay Saint Ice. Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Para sa akin, round 1, ibibigay ko siya ng pwedeng tabla pero slight edge kay Saint Ice. Round 2, yon medyo tabla rin pero bigay ko yung kay M-site. Tapos round 3, Saint Ice. Yo, Zaki nga pala, binoto ko si Saint Ice. First round nila medyo sobrang, alam mo, dikit lang. Gaibla lang yung kada lamang ni Saint Ice sa per round. Tapos, yung freestyle, grabe. Na-surprise ako sa ginawa nila. Si MZ talagang pambakbakan. Alam mo yun, sulit na sulit. Nakalimutan ko na nga yung acapella battle nila dahil dun sa freestyle. Pero sobrang lupit nun. Pero para sa akin, nag-edge ng konti si Saint Ice. Yo, gusto lang magbigay ng props para sa freestyle ng dalawa. Kung bibigyan ako ng judging doon para sa akin, tabla yun. Pero doon tayo sa mismong battle. Round 1 para sa akin yun yung pinakadikit. Para sa akin, tabla yun. Pareho silang doon napo sila sa punchline. Parehas pukpukan yung round 1 para sa akin. Tabla, parehas lang sila ng bilang ng punchline. Tapos yung 2, tsaka 3, para sa akin, pinakanilamang ni Saint Ice yung angle. Gusto ko yung mga angle niya. Tsaka tumatama yung mga punchline niya about sa angle niya. Habang kay M-site, ganun pa rin na-focus sa punchline.
mas natripan ko lang yung mga angle ni Oo. Saint Ice sa 2 tsaka 3. Mas lumitaw siya para sa akin. Kaya binoto 2 tsaka 3, Saint Ice. Saint Ice. Yo, Master Pete, binoto ko si Saint Ice. Isa ako sa bumoto kay Saint Ice kasi tingin ko 4-1 pala. dikdigan ng mga palitan. Binigay ko ng tabla yung round 1. Then binigay ko rin ng tabla yung round 3. So bumasi ako sa round 2, binigay ko kay Saint Ice. Sobrang nipis lang men. Sobrang putang inang battle yun. Siguro preference ko na lang is sa sobrang dami ng naging battle ni Saint recently. Nagkaroon ng maraming angulo si Saint Ice para makbakan okay. yun. Kumbaga sa angulo, iba-ibang angles yung inatake ni Saint Ice kaya maraming tumama. Si Saint sobrang naka-defense mechanism which is na papanindigan niya yun. At kahit sunod-sunod yung mga naging laban niya, hindi niya binibigo palagi yung tao. Pero si Saint Ice, ayun nga, yung mga lines niya na tamang bawi, yung pagbalik. Sobrang daming remarkable na lines kung isa-isay natin. Hindi tayo matatapos dito. Pero ayun na, props kayo yung Saint, yung pare ko yan. Brad ko si Saint Ice, so malinis na hatol lang kay Saint Ice ako. Even dun sa freestyle, yung promo na yun, Saint Ice pa rin, pero hindi natin pwede baliwalain yung ginawa ni Saint. Putangin, ang sarap dun. Yari kayo sa akin dalawa. Yari kayo sa akin dalawa. Okay. So, ayun. 4-1 in favor of Saint Ice. And I think pare-parehas naman ang naging punto kung bakit nila binoto si Saint Ice, diba? Kasi nga, mas relevant. Ilang naman pinaka main word or exact word to describe mas relevant si Saint Ice. So ayun, ako all 3 rounds ko binigay kay Saint Ice yung boto ko, pero shoutout kay MZ. So yung round 4, di bahala na kayo doon. Ayoko na magbigay ng hatol doon. Nakita niyo naman siguro kung gaano ako kasaya sa mga napapakinggan kong mga freestyle nila, 'di ba? So yun lang. Saint Ice all 3 rounds, pero tangin na props kay MZ. So yun lang. Kita-kits tayo. Baka umpisahan na natin yung isa buhay quarters kasi may 2 uploaded na. So, tignan ko. Okay? Or, basta, bahala na. So, yun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.